Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Sa inilabas na 2025 year-end report ng Office of the Vice President, ipinakita ni Vice President Sara Duterte ang serye ng mga programa at serbisyong naiatid ng kanyang tanggapan sa kabila ng kawalan ng pondo nitong taon. Sa pakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya, nagawa ng tanggapan ng pangalawang Pangulo na makapagbigay ng 4,643 medical assistance. Nakapagkaloob din sila ng 1,377 burial assistance at tulong sa 73,054 na pamilyang nasalanta ng mga kalamidad ngayong 2025. Kasama rito ang 2,514 bags of 25 kilo rice para sa mga apektado ng lindol sa Cebu at pagputok ng Mount Canlaon, pati ang pagpapakain sa 1,866 volunteers at rescuers sa pamamagitan ng Kalusugan Food Truck. Binigyan din ng Office of the Vice President ang pagpapatuloy ng mga programang pangkabuhayan sa ilalim ng Magnegosyo Taday. Naitala rin ng OBP ang malaking tagumpay ng 1 Million Trees Campaign. Samantala, umabot naman sa 460,272 pagbabago bags ang naipamahagi sa mga kabataan sa buong bansa. Mga kababayan, patuloy tayong lalaban sa kasakiman ng mga iilang mataas na opisyal ng ating pamahalaan. Patuloy namin na ipapakita sa inyo na ang tanggapan ng pangalawang Pangulo ay mahalaga sa amin ang pagkakaroon ng plano, mahusay na implementasyon ng proyekto, paglaban sa korupsyon at tapang at malasakit para magkaroon ng kapayapaan at kaunlaran sa ating bayan. Hataw Balita ngayon! Bahagyang nagahol ang Senado sa schedule ng mga proseso para sa pagpapasa ng panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon. Ito'y matapos mantala ang nakatakdang sesyon ng Senado kahapon kasunod ng nangyaring sunog sa bahagi ng Senate Building sa Pasay City. Paliwanag ni Senator Sherwin Gatchalian, chairperson ng Senate Committee on Finance, hamon sa kanila ang pagsusubite sa palasyo ng 2026 General Appropriations Bill o GAB bago matapos ang taon. Batay sa kalendaryo ng proposed 2026 budget deliberation na inilahaan ni Senator Gatchalian, ngayong Martes isasagawa ang period of amendments. Sa Miyerkules naman ang second reading, December 9 ang third reading, at sa December 11 hanggang 13 ang Bicameral Conference Committee hearing o BICAM. Target naman na mapirmahan ang panukala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa December 29 bago matapos ang taon. Kailangan ma-ratify namin yung budget by December 17 before we go on yung holiday break. 17 is actually the last day of session. No? So, very tight talaga. Very tight. Hataw Balita ngayon! Pinaniniwalaan ng Department of the Interior and Local Government o DILG na nananatili sa Europa si dating Bicol Party List Representative Zaldico. Ito'y sa kabila ng kanyang mga kinakaharap na issue kaugnay sa mga anomalya sa flood control projects at iba pang mga korupsyon sa gobyerno. Ayon kay DILG Secretary Jan Vic Remulla, pinaghihinalaang nasa Portugal ang dating mambabatas dahil nakakuha umano ito noon pa ng Portuguese passport. May pakiusap naman ng kalihim sa mga Pilipinong nasa ibang mga bansa kung mamamataan ng dating mambabatas na isinasangkot sa issue ng budget insertions at flood control projects anomaly. Nakikiusap kami sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo na kung makita nila si Zaldico, kung pwede na lang picturean, padala kagad, i-post kagad sa internet para may idea tayo kung nasaan siya. Sa ngayon, ang hinala namin ay nasa Portugal siya at doon po siya naninirahan. Hataw Balita ngayon!
Nananawagan si Independent Commission for Infrastructure o ICI Commissioner Rogelio Babe Singson sa mga dumalo sa pagpupulong kahapon na ipagpatuloy ang masusing pagtatrabaho upang mapabilis ang resulta. Isinagawa ang ikatlong pagpupulong ng ICI kasamang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Paliwanag ni Commissioner Singson, inaasahang magtatagal ang prosesong legal, kaya naman binigyang diin niya ang napakahalagang papel ng Technical Working Group. Layo ng binuong Technical Working Group na kailangan din ng restitusyon o pagbawi ng umano'y ninakaw na pondo ng bayan para sa National Asset Recovery sa pangunguna ng ICI. We'd like to encourage the agencies in this TWG to continue the hard work, and we hope that we can continue to have more results. Hataw Balita ngayon! Hindi tumitigil ang Department of Information and Communications Technology o DICT sa pagbabantay ng paglaganap ng mga trolls sa mga social media pages. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center ng DICT, nakakadismaya na nagiging normal na ang pagsulpot ng mga troll, lalo na ngayong mainit ang usapin pagdating sa politika. Giit na Executive Director ng CICC na si Undersecretary Aboy Paraiso, nakikita rin nila na dito sa Pilipinas ginagawa ang mga pinapakalat na fake news ng mga troll at umaabot pa sa ibang bansa para lalong may pakalat. Bunsod dito, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng DICT sa Kongreso pagdating sa pagpapasa ng mga batas upang kontrahin ang pagdami ng mga maling impormasyon online. Parang it's disheartening na parang regular, nagiging regular na siya, common na siya, na accepted na yung troll. Pero sa amin, namomonitor pa rin natin yan. We monitor yung mga farms, whether in and out of the country. So, fake news, anti-deepfake, at saka yung anti-troll farm legislation, we're providing information to the legislature. Hataw Balita ngayon! Ibinaba ng Bureau of Customs ang floor price ng mga mamahaling sasakyan na nakumpiska sa mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Kasama sa kinonsidera ng BOC ang market price at depreciation value ng mga sasakyan. Ayon kay BOC Deputy Chief of Staff of the Commissioner Attorney Chris Bendijo, kung hindi pa rin mabibili ang mga ito sa December 5, ay handa na silang tumanggap ng direct offers. Sa abiso ng Customs, sinabi nitong 10 a.m. ang simula ng second public auction sa ground floor, Situation Room, Ocom Building, BOC Port Area, Manila sa Biyernes. Pero bago nito, mayroong public viewing mula December 2 hanggang December 3 sa BOC PUC grounds. The Toyota Tundra will now have a new floor price of 3.4 million mahigit. No? For the Toyota Sequoia, its new floor price is around 4.6 million. For the Rolls-Royce, if you recall, this was in the 45 million range, is now at 36 million mahigit. 45? From 45 to 36. And finally, the Bentley Bentayga will now have a floor price of 13 million, 13.8 million. Hataw Balita ngayon! Pinagtibay sa plenaryo ng Kamara ang rekomendasyon ng House Ethics Committee na patawan ng 60-day suspension si Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barzaga. Sa pamamagitan nito ng botong 249 affirmative, 5 negative at 11 abstentions. Ang naturang hakbang ay kaugnay ng ethics complaint na inihain laban kay Congressman Barzaga na mga dating kasama sa National Unity Party o NUP. Dahil ito sa umano'y hindi angkop na asal ni Congressman Barzaga bilang kongresista. Kabilang na ang pagpahayag sa social media pages nito na itinuturing ng House Ethics Committee na inciting to sedition o pag-uudyok sa publiko na mag-alsa laban sa pamahalaan. Gayon din ang sinasabing indecent photos o mga hindi angkop na larawang ipinopost nito sa kanyang social media account. Ayon naman kay Congressman Barzaga, tinatanggap niya ang rekomendasyon sa kanya ng House Ethics Panel at nanindigan naman itong dapat papanagutin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil umano sa mga krimen nito.
consequently, the committee finds Respondent Representative Kiko Barsaga of the 4th District of Cavite guilty of disorderly behavior by violating Section 141A Rule 20 of the Rules of House of Representatives, 4C of RA 6713, or the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, and by engaging conduct unbecoming of a member of the House, and recommends the imposition of the penalty of 60 days suspension from office without the benefit of salaries and allowances during the period of suspension, with a stern warning that repetition of similar misconduct will result to a more severe disciplinary action. In addition, Mr. Speaker, the committee recommends that the respondent Barsaga be directed to remove all 24 social media posts subject of this case within 24 hours from adoption of this report in the plenary. I wholeheartedly accept the decision of the committee, but I maintain my stance that President Marcos must be held accountable for his crimes. Too many people have died and too much money was plundered from the Filipino people for us to stand down now. Hataw Balita ngayon. Samantala, kinundina ng ilang kongresista ang pataw na parusa ng Kamara kay Congressman Barzaga. Ayon kay Batangas 1st District Representative Leandro Lebiste, tila minadali umano ito. Samantala, para naman sa ilang opisyal ng House Minority Bloc, labis ang parusang ipinataw kay Representative Barzaga. Naniniwala naman si Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando hindi maibabalik ang nawalang tiwala ng publiko sa Kamara sa hakbang na ito laban kay Congressman Barzaga. Ayon naman sa isa pang Party List Representative, inuna pang parusahan ang nagsalita ng miyaw kaysa mga magnanakaw. Questionable para sa akin na minadali natin itong desisyon dahil ngayong hapon lang natin nakuha ang committee report na ito at si Congressman Barzaga lang ang sinampahan ng kaso ng Committee on Ethics. Ang boto ko ay no, lalo na dahil inuuna natin ang kaso niya kaysa sa mga mas seryosong isyong kinakaharap ng isa sa mga kasamahan natin. Isang kapwa kong Batanggenyo na nandito ngayon na bumoto sa kaso ni Congressman Barzaga. Hindi ba nakakahiya maging miyembro ng Kongreso dahil parang naging normal na meron tayong isang kasamahan na inakusahan na nagbayad para sa mahigit 100 billion pesos ng mga kontrata sa DPWH? If he has indeed acted beneath the dignity of his office, then by all means, reprimand him, hold him to account. But discipline must always be commensurate to the transgression, and in this case, I believe this august chamber is responding with excessive severity. A reprimand being the initial and least severe action should have been the proper first recourse, especially where the conduct, while objectionable, does not involve corruption, criminality, abuse of authority, or behavior so grave as to render a member unfit for office. The speech may be harsh. It may offend sensibilities. It may jar our sense of propriety. But as long as it remains within the realm of expression guarded by the Constitution, this chamber cannot treat protected speech as punishable misconduct. Ano po ba ang mas mabigat na kasalanan? Ang magmiyaw o ang magnakaw? Ano ba ang mas mabigat na kasalanan? Ang mag-video at mag-selfie at mag-post ng pagkadismaya sa gobyerno, ang isang batang congressman? O ang ginawang sistematikong pagnanakaw sa gobyerno? O at pagsimot sa bilyon-bilyong piso sa kaban ng bayan sa pamamagitan ng mga ghost projects? Hindi po sa pamamagitan ng aksyong ginawa natin kay Representative Barzaga mababawi ang kredibilidad ng ating institusyon. What we need is to bring the public's trust back in this House, and this representation firmly believe that this move will not help us to move in that direction. Hataw Balita ngayon. Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, muling tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang suporta ng administrasyon sa modernization ng Armed Forces of the Philippines o AFP
AFP sa gitna ng patuloy na kinakaharap na hamon sa West Philippine Sea. Bukod sa pagpapatatag ng pakikipag-alyansa sa mga bansang tulad ng Estados Unidos, Japan, Australia at iba pang bansa, inihayag rin ng Pangulo ang patuloy na pagbili ng mga makabagong kagamitan para sa AFP. Sinabi ito ng Pangulo sa mga graduating officer ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa naganap na Major Services Officer Candidate Course Joint Graduation Ceremony sa Villamor Air Base sa Pasay City kahapon. We continue to invest in radar systems, ships, aircraft, facilities that will strengthen our deterrence and improve disaster response. Hataw Balita ngayon. Suportado ng Presidential Office for Maritime Concerns ang pagpapalakas ng bantay dagat bilang kaagapay sa pagbabantay ng karagatan lalo na sa West Philippine Sea. Sa kabilang banda, patuloy namang nangangamba ang mga mangingisda sa Scarborough Shoal dahil sa patuloy na pagharang ng China na makapasok sila sa bahura. Ayon sa mga mangingisda, simula nang makontrol ng China ang lugar ay hindi na sila makapasok sa bahura. Sapalaran na para sa kanila ang pamamalakaya doon na. Ayon sa Presidential Assistant for Maritime Concerns, sa lawak ng karagatan ng Pilipinas, hindi kayang mabantayan ng limitadong bilang ng mga barko ng pamahalaan ang ating teritoryo. Kaya napakahalaga ng tuloy-tuloy na presensya at pakikilahok ng mga mangingisda sa ating mga karagatan. Katulad ko po, ay nangangamba po ako pag pumalaot po ang aking asawa. Lalo na po pag naririnig ko po na may sama ng panahon. Nangangamba po ako pagbalik baka po hindi po kami makabawi po sa aming mga konsumo. It is evident, however, that no matter the extent of government resources, national authorities alone cannot maintain continuous presence across such a vast maritime area. This is a reality shared by coastal and archipelagic states around the world. Hataw Balita ngayon. Nagsagawa ng Maritime Cooperative Activity ang mga puwersa ng Armed Forces of the Philippines o AFP at Japan Maritime Self-Defense Force o JMSDF sa mga karagatang sakop ng West Philippine Sea nitong Sabado, November 29. Layo ng pagsasanay ang patuloy na pagpapalakas ng defense cooperation sa pagitan ng dalawang bansa. Kabilang sa mga lumahok ang barkong pandigma ng Philippine Navy na BRP Antonio Luna, ang AW-159 helicopter at ang C-28B surveillance aircraft ng Philippine Air Force. Mula naman sa JMSDF, ipinadala ang barkong JS Harrisame at ang SH-60K helicopter. Nagsagawa ang dalawang panig ng serye ng Division Tactics, Officer of the Watts Maneuvers, photo exercise at cruise deck landing exercise upang palakasin ang interoperability sa pamamagitan ng coordinated movements, precise formation at familiarization sa deck procedures at aviation operations ng mga barko. Ang aktibidad ay sinagawa sa isang araw matapos ang kaparehong pagsasanay ng AFP at puwersa ng France sa karagatan sa silangang bahagi ng Mindanao. Bilang bahagi ng pagpapalawak ng kooperasyon at pagkikipag-ugnayan sa iba pang kaalyadong bansa. Hataw Balita ngayon. May 3 foreign internet service providers ang posibleng pumasok sa Pilipinas ayon kay Department of Information and Communications Technology Undersecretary Sara Maria Sisona. Sa ilalim ng Konektadong Pinoy Act, nasa maraming telecommunications company o internet service providers ang papasok sa Pilipinas. Hindi pa muna nagdetalya ang mga opisyal tungkol dito, ngunit tiniyak na mayroong mga interesadong telcos na magbibigay daan para sa bukas at patas na kompetisyon pagdating sa pagbibigay ng abot-kaya at mabilis na internet connection para sa mga Pilipino. Samantala, target ng DICT na sa susunod na taon ay maibaba sa 40% ang bayad sa internet kasunod ng pagsasapubliko ng implementing rules and regulations ng Konektadong Pinoy Act. Kasama sa mga layunin ng Konektadong Pinoy Act ay gawing mura ang internet sa bansa.
Mga ilan po yung ating interested player? Ako yung personal, tatlo. For ako yun na pakasama si Secretary. Dapat at least 40% yung reduction. Yun yung target. Now, hindi lang dapat reduction in price. So, ang dapat mangyari, mumura na siya, gaganda pa yung quality. Yun yung kailangan gawin. Isang malamig na araw, amigo at Annie at sa ating mga kasambahay. Balik sesyon na ang Kongreso sa Washington ngayong linggo. At isa sa kritikal na kailangang harapin ng mga mambabatas ay ang issue tungkol sa Affordable Care Act. Ito ang humahataw na balita ni Klein Singka. Sa pagbabalik sesyon ng Kongreso ngayong linggo, hindi pa rin tiyak ng mga mambabatas kung anong direksyon ang tatahakin patungkol sa Affordable Care Act. Ito'y bunsod ng pabago-bagong posisyon ni President Donald Trump kung palalawigin pa ang subsidiya sa health insurance ng mga mamamayan nito. Sa ngayon, mayroong magkakaibang pananaw ang Republicans. Nais na ilan na pansamantalang palawigin ng subsidiya kasabay ng pagbibigay ng bagong limitasyon, habang mas pinipili na iba na baguhin na ng tuluyan ng Obamacare. Ayon naman sa mga Democrats, handa silang makipag-usap, ngunit iginiit na hindi sila makakausad hanggat walang malinaw na desisyon ang Pangulo ukol dito. Habang papalapit ang deadline, sang-ayon ng parehong panig na kailangan na nila ng agarang pagpapasya dahil nakasalalay dito ang healthcare cost ng bansa, kung saan milyon-milyong mga mamamayan nito ang maaaring maapektuhan o makinabang. Klein Singka, humahataw sa balita ngayon. Habang papalapit ang crucial review sa Canada, US at Mexico Agreement o CUSMA, nagpakita ng malakas na suporta ang malalaking negosyo sa Amerika. Ito naman ay upang panatilihin ang kasunduan at labanan ang mga taripa ni President Donald Trump. Naghahanda naman ang Washington para sa mga public hearing habang maraming industriya ang nagbabala na ang pagbawi ng CUSMA ay magdudulot ng malaking pinsala sa manufacturing, retail, auto at housing sector ng Amerika. Malalaking grupo sa US manufacturing, industrial at retail sector ang naghain ng mga formal na komento na nagpapatunay na ang Canada-US-Mexico Agreement o CUSMA ang pinaka-pro-US manufacturing trade agreement sa kasaysayan. Ito ay dahil sa malaki ang naging ambag nito sa $1 trilyon na GDP ng Amerika at sa paglago ng competitiveness nito. Binigyang diin ng mga industry group na ang supply mula Canada at Mexico ay mahalagang bahagi sa operasyon ng US factories at ang pagtaas ng taripa ay magtutulak sa mas mataas na gastos, mas kaunting investments at mas kaunting trabaho para sa mga Amerikano. Mula sa automotive hanggang housing sector, nangunguna ang mga higante gaya ng General Motors, Ford at ang National Association of Home Builders sa panawagan na ibasura ang mga taripa at panatilihin ang CUSMA. Ito ay dahil ito anila ang susi sa paglikha ng trabaho, pagbaba ng gastos sa mga material at sa kakayahang lumaban sa Japanese, European at Chinese automakers. Nagbabala naman ang National Retail Federation at Consumer Brands Association na ang abolition ng kasunduan ay maaaring magpasiklab ng three-way trade war na magpapataas ng presyo, magpapahina ng supply chains at makakasama sa 55 milyong trabaho sa retail industry. Sa kabila ng malakas na suportang ito, naniniwala ang mga eksperto gaya ni Julian Karagishan na determinado pa rin ang Trump administration na wasakin ang kasunduan, bagaman kailangan nitong isama ang mga interes ng US industries sa kanilang desisyon. Idudulog ng mga submission at public hearings ngayong linggo ang US sa formal na review ng CUSMA sa July 1 kung saan posibleng pumirma ng panibagong 16-year extension, mag-renegotiate ng malalaking bahagi ng deal o magbigay ng 6 na buwang notice para tuluyang umalis sa kasunduan.
Ayon sa analysis ng Center for Strategic and International Studies, malaki ang posibilidad na magkaroon ng extension sa loob ng 1 taon. Magtutulak naman nila ito sa paulit-ulit na taunang review na magpapaliit sa investor confidence at magpapahina sa long-term investment. Erica Luzong, humahataw sa balita ngayon. Samantala, isang malawakang bushfire sa Geraldton, Western Australia ang sumalubong sa unang araw ng summer sa Australia. Isang bahay ang natupok samantalang daan-daang bahay ang nawalan ng kuryente dulot ng bushfire. Ito ang humahataw na balita ni Danny Delieva. Patuloy na binabantayan ng Department of Fire and Emergency Services, Western Australia o DFESWA, ang bushfire na lumaganap sa ilang bahagi ng Geraldton, Western Australia mula pa noong weekend. Isang bahay na ang naiulat na natupok ng apoy na sumunog na rin sa 160 hectares dahil sa mainit, tuyot at mahanging lagay ng panahon na nanatiling unpredictable ang bushfire na nagbabanta pa sa daan-daang kabahayan. Nakataas pa rin ang watch and act warning sa Bluff Point, Spalding, Sunset Beach at Moresby. Ginamit na evacuation centers ang Northampton Recreation Center at Queen Elizabeth II Seniors and Community Center. Pinaalalahanan naman ang mga lumikas na residente ng Wagrakhine at Moresby na hindi pa rin ligtas bumalik sa kani-kanilang bahay. Ikinababahala naman ni Western Australia Police Minister Paul Papalya na ang sunog ay tila sinadya, ngunit kasalukuyan na itong iniimbestigahan. Tumutulong na sa pag-aapula ng apoy ang mga bumbero mula sa City of Perth, kasama na ang 4 na water bombers, 2 Black Hawk helicopters at 55 firefighting vehicles. Kahapon, December 1, 2025, ang unang araw ng summer sa Australia kung saan naranasan ang extreme weather conditions. Naitala sa banda ng Western Australia ang temperaturang 39 degrees Celsius sa Perth at 42.2 degrees Celsius naman sa Geraldton. Samantala, umabot lamang sa 16.1 degrees Celsius ang temperatura sa Melbourne, Victoria at naramdaman din ang malamig na panahon sa ibang eastern states. Danny Delieva, humahataw sa balita ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula po rito sa Austin, Texas, USA, ako si Marie Peñaranda. Magandang umaga po. Makakasama natin ngayong umaga si Manuel Ricuenco Tanaw-Tanaw, sakay ng radio mobile booth na nasa barangay Frinsa, Teresa Rizal para po sa isasagawang medical mission ngayong araw. Manuel, magandang umaga. Magandang umaga, Miss Annie. Live po nga tayo dito sa Barangay Prinsa, Teresa Rizal dahil dito po gagawin ngayong araw ang UNTV at MCGI Medical Mission. At sa oras na ito, Miss Annie, makakasama din natin ngayon ang punong barangay, ang barangay captain po ng Barangay Prinsa, Teresa Rizal, si Kapitan Dennis V. San Felipe. Magandang umaga po. Cap Dennis, ano po ang tawag sa inyo dito? Cap? Magandang umaga po. Ang tawag po sa akin ay Kuya Cap. Kuya Cap? May sombrero po ba kayo? Pinamimigay? Wala po naman. Pwede yung gamitin yun sa next election, ano? Mamigay kayo ng mga cap. Bawal. Ay, bawal po ba? Okay. Ngayon po, bakit po barangay, bakit Prinsa ang pangalan ng barangay po ninyo? Yung pong sa ano ng mga old folks, ang sinasabi nila, salin-saling kwento, yun ay dahil roon sa mga pinagpatong-patong na malaking bato sa may ilog na parang hinarangan nila yun para yung ano makontrol ang ano ng tubig. Pero malalaking boulder yung naroon. Prinsa po ang tawag dun sa pinagpatong-patong na bato? Yung po ang tawag nila roon. At least nalaman namin sa history, no? Bakit Prinsa. Ngayon po, dito po sa inyong barangay, sa Barangay Prinsa, ilan po ang populasyon ng barangay ninyo at kumusta naman po ang kalagayan ng inyong mga residente dito? Sa kasalukuyan po, ang amin po mga residente ay nasa 9,261. Tapos yung pong kanilang mga kasalukuyang kalagayan, ang pangaraniwan po sa amin ay low to middle income. So, karamihan rin ay mga financially challenged. Ano po mga trabaho po nila?
Ang pangkaraniwang trabaho rito, meron sa farming, construction. May contractor po ba dito? Meron po. Meron? Po. Mga ano po lang, mga small Small businesses. time. Oo. Hindi Hindi big time na Hindi po, hindi imbestigahan sa sa kung saan man. Ngayon po, ano po yung kalimitang idinadaing po ng mga karamdaman naman? Kasi po nandito ang MCGI at UNTV Medical Mission para po makatulong nga po sa inyong request na mabigyan ng kaukulang pansin ng kanilang kalusugan. Ano pong kalimitang mga karamdaman po nila na idinadaing ng inyong mga kabarangay? Yung pong sa mga adults, pangkaraniwan po hypertension. Kasi halimbawa, gaya po ng high blood, mataas ang blood sugar. Tapos yung sa mga, yung mga bata naman, ubo, sipon, lagnat, yun po ang mga pangkaraniwang mga high blood po, siguro mahilig kumain ng baboy yung mga yan. mga taga rito, ano po? Mahilig sa bawal. Yun lang. May sapat bang mga pasilidad po, like yung mga medical staff, ang mga like medical staff at mga gamot ang inyong barangay Cap Danish? Meron po kaming 20 BHW, mga barangay health workers. Tapos meron po kaming nurse at saka isang licensed midwife na pag hindi naman nila kaya pinapapunta namin sa munisipyo ang mga tao dahil meron din po municipal health centers. Kapag medyo hindi na kaya ng inyong mga staff. At sa gamot po, kumusta po yung mga gamot? Meron po kaming gamot na ibinibigay sa na parte ng nanggagaling sa barangay funds at tapos suportado po naman kami ng Republic Cement na nagbibigay po para sa SDMP. Kap, ang ganda pang ng boses nyo. Kayo ba'y broadcaster o kayo po'y nag-video okay kagabi? Hindi po. Pagka po ako'y puyat, ganyan talaga. Medyo puyat po si Kap, Miss Annie, kasi marami nasikaso ngayon dahil na may medical mission ngayon dito ang MCGI at UNTV. At any message po, Kap, sa ating mga kabarangay at tayo pinapapanood din worldwide. Ano po ang inyong mensahe? Sa akin po mga kabarangay, good morning sa inyo. Samantalahin po natin to na meron tayong mga kaibigan na nagbibigay ng mga ganitong libreng medical, dental, pag-ibig, legal, consultation. At konting hintay-hintay lang po noon sa ibang mga projects na medyo nadidelay dahil alam naman ninyo ang pagpupondo, lalo na sa taas. Pero yung mga pinupunduhan po ng ating barangay, wag po kayong mag-alala, tuloy-tuloy po ang mga project na yan. Samantalahin po natin to at sana magkita-kita tayo rito sa covered court ng Prince Annex. Yun po lamang. Maraming salamat. Magandang umaga. Kapitan or Kuya Kap Dennis San Felipe. Siya po ang punong barangay ng Barangay Prince Teresa Rizal. Maraming salamat, Miss Annie. Balik po sa inyo dyan. Maraming salamat. Manuel Recuenco, Tanaw-Tanaw. Gumuho ang Makilo Bridge na matatagpuan sa Barangay Bugnay at bahagi ng Tabuk-Bontoc Road nitong Lunes ng hapon, December 1. Ayon sa Cagayan Public Information Office, agad na ipinasara sa lahat ng uri ng trapiko ang kalsada mula sa Tinglayan patungong Bontoc dahil sa insidente. Ang tulay ay nagsisilbing mahalagang koneksyon at kritikal na daanan na nag-uugnay sa probinsya ng Kalinga sa mga bayan ng Mountain Province, lalo na sa Bontoc. Agad naglagay ng mga barricade, caution tape at traffic advisory ang Department of Public Works and Highways Cordillera, ngunit wala pang alternate route na maaaring daanan. Pinaalalahanan ng mga motorista at commuter na pansamantalang humanap ng ibang ruta o maghintay ng anunsyo hinggil sa pagbubukas muli ng kalsada. Patuloy na minomonitor ng mga local government unit ang sitwasyon. Hataw Balita ngayon. Paparami naman ang mga turista na pumupunta sa Baguio City ngayong buwan ng Disyembre. Dahilan para mapuno ang mga attractions at accommodations nito nakaraang weekend. Si Grace Doctolero, humahataw. Kahit naapektuhan ng turismo mula July hanggang October dahil sa mga bagyo, ayon kay City Tourism Officer Engineer Alec Mapalo, mabilis ang pagbalik ng mga turista pagpasok ng November.
September, supposedly mag-umpisa na dumating, no? But there were still a few storms dumating kasi ng September and October, kaya medyo affected tayo ngayon. I am not sure kung how will that affect yung entire one-year arrivals natin kasi last year we had 1.7 million which is we surpassed the previous year, no? So hopefully ma-retain natin yon or kung magkaroon man ng pick up for the remaining months. Nakadagdag din sa maagang pagdagsang pagbubukas ng bagong attractions gaya ng Baguio Country Club Christmas Village at mga ilaw sa Botanical Garden. Target pa rin ng lungsod na lumapit sa 1.7 million tourist arrivals na naitala noong nakaraang taon. Pero posibleng bumaba ito dahil sa masamang panahon nitong mga nagdaang buwan. It's really good here because it's relaxing atmosphere and the food quality is really good. Can you tell us what your favorites are? Barbecue chicken, the fruits, the fresh salads, the desserts are pretty good. Sabi natin yung mga lugar na babalik-balikan mo talaga. Para gumawa pa ng natin. So yung Baguio kasi medyo memories. Lagi kami babalik-balikan. Umaasa naman ang Tourism Office na mas mataas ang arrivals ngayong December, lalo na mula December 26 hanggang early January ang pinakamalakas na panahon ng turismo sa lungsod. Mayroon ng 1,600 accommodation establishments sa Baguio, kabilang ang hotels, homestays, condos for rent at transient houses. 60% nito ay alternative accommodations. Dahil sa dami ng turista, marami ng hotels ang halos fully booked para sa December. Dumarami rin ang high-end visitors na naghahanap ng mas mataas na klase ng rooms, kaya malaking tulong ang mga bagong establishments. Actually, ma'am, marami na pong nagpabook as early as November po. Because as you all know naman si Baguio, by this time very busy na, especially December. So marami pong guests na nag-i-inquire po even before na na-post namin sa social media yung mga promos namin. Nagbabala rin ang Tourism Office laban sa illegal accommodations na hindi rehistrado. Paalala nila na bisitahin ang website ng Baguio Visita para sa listahan ng mga lehitimong matutuluyan. Sa booking scams naman, umabot sa higit 40 cases ang naitala nung nakaraang taon. Kadalasan ay ginagaya ng scammers ang profile ng mga legit hotels at gumagawa ng fake pages online. Paalala ng opisina, i-verify muna ito bago magbayad. Grace Doctolero, humahataw sa balita ngayon. Nakahanda na ang Boracay para sa gaganaping 3 araw na ASEAN meeting sa susunod na linggo. Samantala, mahigit 1,000 pulis naman ang ipapakalat ng Police Regional Office 6 sa isla. Si Lalaine Moreno, humahataw. Nakahanda na ang security measures ng Police Regional Office 6 para sa ASEAN Senior Economic Officials Meeting na gaganapin sa Boracay mula December 10 hanggang 12, 2025. Mahigit 200 delegado mula sa iba't ibang ASEAN countries ang inaasahang dadalo sa pagtitipon. Ayon kay Malay Mayor Frolibar Bautista, malaking tulong ang pagtitipon para mas maipromote ang turismo ng Boracay. Tiniyak na lokal na pamahalaan ang maayos na seguridad at accommodation ng mga delegates. It will give confidence sa mga tourists. If inaamo na nga mga conferences, international na ASEAN. So ang mga, of course, sila man mismo na, they can promote the island, especially kung mga manami lang experience. Ayon kay Police Brigadier General Josefino Ligan, nasa 1,500 na pulis ang ide-deploy sa Aklan simula December 7. Hindi pa kasama rito ang mga personnel mula sa Philippine Coast Guard, Marina at iba pang force multipliers. Dagdag pa ni Ligan na walang kailang i-isolate na area para sa ASEAN meeting dahil madali namang i-secure ang isla. Mananatiling bukas ang Boracay sa publiko, ngunit magdaragdag ng pulis sa meeting venues at hotels ng mga delegado. Not to know because Boracay Island is isolated. So it is easy to secure. May mga places ba na in-isolate just for that purpose, open tayo. Maliban sa seguridad para sa ASEAN meeting, kasama rin sa security plan ng kaligtasan ng local at foreign tourists.
Bago ang send-off ceremony, magsasagawa pa ng final interagency meeting ang PNP at iba pang concerned agencies ngayong linggo. Lelaine Moreno, humahataw sa balita ngayon. Mas pinaigting ng Pilipinas at Qatar ang kooperasyon sa digital innovation at ICT investments sa katatapos lang na 3-day Mindanao Investment Mission na layong palakasin ang inclusive at innovation-driven growth ng Mindanao. Si MJ Vasquez, humahataw. Sa katatapos lang na 3-day Mindanao Investment Mission to Qatar, tinalakay ang mga oportunidad sa ICT investments, digital capacity building at innovation initiatives na makapagpapatibay sa inclusive innovation-driven growth ng Mindanao. Binigyang diin ni Minda Secretary Leo Teroso Magno na mahalaga ang pagpapalakas ng PH Qatar Digital Ties para sa mga pangmatagalang layunin ng parehong bansa. Kabilang ang paglipat ng Qatar sa knowledge-based economy at ang pagsisikap ng Pilipinas na i-modernize ang government systems, magbuo ng digital jobs at mapatibay ang innovation ecosystems. Tinukoy din ng magkabilang panig ang mga posibilidad sa ICT investments, joint research at technology transfer na magpapalakas sa papel ng Pilipinas sa global digital value chain. Tinalakay din ang pagbuo ng cross-border setup collaboration upang hikayatin ng mga innovator mula sa Pilipinas at Qatar na mag-co-develop ng mga solusyon sa iba't ibang larangan. MJ Vasquez, humahataw sa balita ngayon. At sa atin namang shout-out. Meron pala tayong shout-out. Sige, ikaw na, baka marami ka dyan. Eto na muna. Dito na muna sa studio natin ito si Carl. Of course, ang ating palagyan kasama si Aljan. Nando naman sa RMB, si Alex Montesa kasama si Josa Ibanez. Of course, naroon si Manuel Ricuenco, Tanaw-Tanaw, kasama si Paraon at Bernie. Dito po sa loob, narito si Olan, Marvin, Jen, Belinda, Justin, Nars, Cardo, Arian, Alex Togono na yan. George Ibardalosa ba? Sa Good Morning Kuya. Yung mga kasama natin sa Good Morning Kuya. Magandang umaga. At syempre kay BP Ruth Soriano, good morning po. At Ate Ruth, magandang umaga po sa inyo. Ikaw naman, yung shout-out mo. Oo, yung mga suki natin, pangunahin dyan, yung aking may bahay, gising na yan. Dahil yung aming unika-iha si Alicia ay maaga ding papasok. At yung aking tita, si Tita Nene La Pastora, yung mga suki natin dyan sa Kabuyaw, sila Hiner Aliparo, ayan, at sa abroad sila Elena Yang at Emma Chikohara ng Japan, ani. Ayan. At dito, kasama natin si Jerickson at saka si Christian Lopez. Sino ba nandyan? Si yung Marvin ba o JC? Si Rap. And of course, nabanggit na ba natin yung mga nando doon? Basta kompleto na yata yan. So, antabay na lamang po kayo mga kasambahay sa ating mamaya, ang Good Morning Kuya. Ayan. Siyempre, babatiin ko dyan sila Grace, sila Ana, si Moy, yan sila Bradmon. Sa lahat po, Social Media Department, mga editors natin, magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat. Attorney Mel, good morning. At final na yon. Oo, at para lahatan na, shoutout po sa ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ganon din po sa mga tagapakinig ng Hataw Balita ngayon sa Radyo Libertad 1350. At patuloy po namin kayong inaanyayahan sa isinasagawang mass indoctrination ng MCGI. Day number 2 na po tayo mamayang alas 7 po ng gabi sa official MCGI social media accounts. Kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy din po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po'y nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. Mga kasambahay, kung may mga storya po kayong nais balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede niyo po ito muling mapanood sa aming official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click
ang subscribe button. Kaya din po sa aming Facebook at TikTok accounts, mapapanood nyo rin rito ang iba pang news programs ng UNTV. Pati na po ang iba pang mga video na nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Awit Kapitulo 28, talatang 7. Ang Panginoon ay aking kalakasan at aking kalasag. Ang aking puso ay tumiwala sa Kanya at ako'y nasaklolohan. Kaya't ang aking puso ay nagagalak na mainam at aking pupurihin siya ng aking awit. At yan po mga humahataw na balita ngayong umaga ng Martes, ikalawa sa buwan ng Disyembre 2025. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. Thank you very much, Adet. At sa ngalan ng lahat na bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po, si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.